Hello, good morning po Pilipinas po, lalong-lalo na sa mga friends ko o mga kaamigo, amiga po, sa mga ludi ko po. Thank you sa lahat sa sawang suporta po. So, again, mag-ingat sa sarili. Dito naman tayo sa what we call controversial na what we call problema ng bayan sa Pilipinas dahil itong sa what we call mayroon tayong live hearing to sa may Senate regarding sa Senate Blue Ribbon Committee hearing po regarding sa problema ng bayan na paano ginasta ang what we call mga flood control project. Baka hindi natin alam, kayo hindi niya alam kung magkano ang budget po ng what we call flood control po. Meron tayong budget 1 billion ali po, more or less. Dyan po ang budget sa Pilipinas. So, bahala na ang Congress kung saan mag-distribute sa mga project po o saan nila i-insert. Ganyan po ang problema ngayon kay maraming project po, lalo po sa bandang norte. Napakaraming project at hindi maganda ang gawa dahil pamilanan ng bigla na lang itong gumawa. So, pakinggan natin kung anong balita regarding po ito sa Senate hearing sa Congress. Ito po. Corporation. Ms. Marjorie Samidan, President MC Samidan Construction. Mr. Ryan Willie T. Uy, Proprietor Road Edge Trading and Development Services. Mr. Alvin Diego, Authorized Managing Officer, Silver Wolves Construction Corporation. Ms. Melanie Raimundo, Authorized Managing Officer of Raymond Builders. Your Honor, we also have here the presence of Mr. Mark Alan Arevalo, General Manager of Wawaw Builders. I'm from the UPWH. Before that, where is the owner of Mr. Arevalo? Yan po ang mga construction company ang binanggit po. Is he the owner of the construction company? Chocolate Works, an isolated old steel mill, the once bustling factory is now mired in debt. Strange sounds echo from the old, rarely repaired machines. Those are all that are present today, Mr. Chair. Before we continue, let me acknowledge the presence of Senator Bato de la Rosa. You may want to administer the oath of other respondents who may not have taken their oath in the Yes, Your Honor. last hearing. Your Honor, before the oath, I would like also to inform that there are about 4 or 5, 1, 2, 3, 4 contractors against whom subpoenas were served, but they are not here right now. Can you please, Mr. Secretary, with all due respect, Mr. Chair, can you please mention the names of those? Maria- Yes, Your Honor, if I may proceed. Ms. Maria Roma Angeline Animaldo, owner manager St. Timothy Construction Corporation, his subpoena was served on August 22nd. Mr. Yomir Villanueva, president of Top Notch Catalyst Builders Inc.,
might tell us like, papaalam ka sa ganito, kakausapin namin. We need the owners here, the proprietors, Mr. Chair. That's correct, Your Honor. I think we made clear from the beginning that those invited are the owners or beneficial owners of this initial 15 construction companies, although they are not limited to 15, I suppose. So kung kayo po ang dumating, representative lang kayo, sana meron kayong dala-dala na dokumento na kayo ay makapagsasalita in their behalf na ang sasabihin nyo will bind the company. Okay din sa amin yun. Pero kung wala kayong ganon, pasensya na po, ang kailangan dito talaga ay yung may-ari na talagang sasagot sa mga tanong natin. Thank you. Mr. Chair, isa pa, sabi po ng DG po natin, Director General, meron po yatang 4 na pinadala na sa PINA pero hindi pa rin po sumipot. What is the pleasure of the body in connection with those recalcitrants? I move, Mr. Chair, that we issue a warrant of arrest for these people who refuse to attend despite the fact that we have already sent a subpoena, Mr. Chair. I second the motion. There's a motion to issue warrant of arrest to those invited resource persons. And the second, the motion is adopted. Mr. Chair, may I know who else from the Department of Public? Yan po ang balita ngayon po sa regarding sa problema ng Pilipinas sa flood control po. So, again, thank you po sa lahat ng mga followers ko po, sa mga walang sawang support sa akong gawa ng vlog po. And again, kung nagustuhan ninyo o siyempre kung maganda sa palagay o you can like or share it, at least yung iba naman malaman po. So, baka hindi niya alam kung magkano nga what we call confidential fund ng ating Bongbong Marcos po. Napakarami po. In year 2025 po, maroon siyang confidential fund na 4.5 billion po. Baka hindi nga alam magkano siyang buwan, 374.9 per month po ang confidential fund. So, hindi niya alam magkano siyang araw. Ang araw po, 12.45 po. Ang million po ang confidential ng Marcos Jr. ng Pilipinas. Ganyan po. So, pasalamatan natin si Atty. Vic Rodriguez, lalo na po si Congressman Ungab po, District 3 sa Davao po. Ay siya po ang batikod nagbulgar o nasulti sa balita regarding sa budget ng 25 no, what we call insertion ng 100 insertion ng mga anomalya, what we call budget po, mga blank, tapos yan, dyan sila na nagkagulo dahil sa nahuli ni Congressman Ungab po. So again, dapat pasalamatan natin si Congressman Ungab, Davao District 3 sa bunyag na maang balita sa problema ng billion na pag-insure ng pira ng bayan po. So again, thank you po sa lahat. Maingat, bye-bye po. God bless everyone.